Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, tahimik naming inilalapit sa inyo ang lahat ng pagod na matagal nang dinadala ni ate. Hindi muna siya hihingi ng malaking himala. Hindi muna siya hihingi na mawala agad ang lahat ng problema. Ang hihilingin niya lamang ay ang inyong presensya. Dahil kung kasama niya kayo sa bawat hakbang, magkakaroon siyang lakas na harapin muli ang panibagong araw. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais ko pong ialay sa inyo ang bawat ate na matagal nang inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Marahil sanay na siyang maging matatag kaya iniisip ng lahat na kaya niya ang lahat. Ngunit kayo lamang ang tunay na nakakaalam kung ilang beses na siyang gustong sumuko. Ilang beses na niyang gustong sabihin na pagod na siya, pero pinili na lamang niyang manahimik upang hindi na makadagdag sa alalahanin ng kanyang pamilya. Kung may ate pong nakikinig ngayon na unti-unti nang nawawala ng pag-asa, yakapin ninyo siya ng inyong pagmamahal. Kung may mga pangarap siyang pansamantalang isinantabi upang maitaguyod ang kanyang pamilya, ipaalala ninyo sa kanya na hindi ninyo nakakalimutan ang mga pangarap na inilalagay sa inyong mga kamay. Alam ninyo ang bawat sakripisyo. Alam ninyo ang bawat luha. At alam ninyo ang bawat panalangin na kahit hindi niya binibigkas ay naririnig ninyo. Panginoon, may mga ate pong hindi lamang pagod sa katawan. Pagod na rin ang kanilang isip. Pagod nang mag-isip kung saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin. Pagod nang mag-alala kung sapat ba ang kanilang ginagawa. Pagod nang isipin ang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kapag sumasapit ang gabi, kahit nakapikit na ang kanilang mga mata, patuloy pa ring gising ang kanilang isipan. Kaya hinihiling ko po ngayon na ang inyong kapayapaan ang siyang pumalit sa lahat ng kanilang pag-aalala. Naalala ko po ang sinabi ninyo sa Philippians 4:6-7 na huwag kaming mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ilapit namin sa inyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin.